Voice over muna tayo mga kababayan, kaibigan. Daming final chanterelle po sa forest. Oh, ayan, ang dami-dami. Yan oh. Mga poisonous yan, poisonous mushrooms. Pero talagang may mushroom pa. May mushroom pa talaga. Ibong kumakanta. Hi everyone! Nagbabalik si IT. Billy Russo, taong gubat. Pagod 20% lang po yung battery ko ngayon. Battery ko sa sarili. Dahil 3 days long day work ako. So, I work 12 hours a day. Times 3 days. Kaya, pero sinasamahan ko yung mga kapamilya ko. Mag-walking kami sa forest. Kasi walang ulan, but it's a wet day. Always wet. Ganyan yung autumn dito. Medyo 20% lang din yung paningin ko. Maraming mushroom. But I don't know. We can find some Supilo Bahabiro. The funnel wax mushroom. Actually, wala akong dalang basket today. But if we can find, then we can take some. Diba? So, abangan nyo lang yung yung forest trekking namin ngayon. Salamat sa panunood din. Continue lang ha. Continue. Hindi pa tayo magtatapos. Ano to pinapapasyalan ng mga mahilig sa forest trekking itong lugar na to. So, yung competition mo dito naman sa mushroom foraging, very low lang talaga kasi marami. So, this is not our place na lagi kaming mag-foraging. Pero tingnan mo, daming maliliit So, kunin natin Final chanterelle. Ay, hulog agad. Yan, so meron. Kaso lang yung mata ko, nagdidilim din. Baka hinahanap na nila ako dito. Matanda na. Uy, meron. Meron. Meron pa doon. Hanap ako ng plastic. Balikan ko to. Kasi sa kadadami ng funnel chanterelle din. So, hindi ka talaga mawala ng pag-asa sa mga ganitong klaseng mushroom. Marami. Bilis tong tumubo So, yan. So, chinecheck ko lang. Puntahan natin to mamaya. Yan. Yan. Buti gumagalaw yung ilaw ng camera ko. Uy, ang dami. Meron. Oh, no. Super dami. Yan, Super dami. May poisonous mushroom. Ingat lang tayo. Dito muna natin nilagay yan. Kunin natin yung malayo. Yan. Linisin sa bahay. Linisin natin sa bahay. Yan. Funnel chanterelle. Yan. Yan. Kuha natin. First kuha lang. Hello guys. Voice over muna ako ngayon kasi nawala yung audio dito sa video ko. So, pasensya na. So, ayan. Meron pa palang golden chanterelle. Kasi yung ruwetsin malapit lang to. Nandito lang yan. Malapit sa amin. Paborito ng mga kasama ko. So, alam nila saan yung mga chanterelle. Pero meron pa pala ngayon, mga bagong tubo. Kasi hindi nag-freezing. So, meron pa. Pero ako meron akong maraming golden chanterelle sa bahay. So, ang kukunin ko ngayon ay yung funnel chanterelle. Ayan, meron. So, yan. Pinapasok namin yung kakahoyan. While the others, nag-forest walking. Oo. Yan. So, sa akin naman, pag mayroong orakas yung lamb mushroom, yan. Ang lamb mushroom, hindi pa pala.
Uracas is hedgehog mushroom. Ang love mushroom walang lasa. So kukunin ko rin ngayon. So, meron pang golden chanterelle. Oh, ayan. Kaso, maliit yung plastic niya. Ako naman, dala ko yung pang sa basura na plastic. Plastic bag. Buti na lang meron kasi wala, diba? Kasi, iba kasi yung purpose namin eh. Pero, unexpected. May mga mushroom pala talagang pwede pang kunin. Kaya, it's not too late yet. Basta masipag ka lang maghanap. Sayang yung mga pinag-usapan namin. Kaya voice record talaga, pasensya na. Talagang na-surprise kami kasi nagpaparada yung final chanterelle dyan. Sabi ko, huy, ang dami-dami talaga. Hindi ko kayang i-harvest lahat. Dami talaga yan, oh. Final chanterelle. Oo, dami. Kaya sinong may gusto, punta kayo dyan. Daming funnel chanterelle. Pasensya din sa camera na mabilis talaga. Mabilis kasi nagmamadali kami kasi mga kasama namin nag-aantay. Yan ay uracas din. Maraming uracas. Yung hedgehog mushroom. Pwede lang yan sila ihalo kasi mabango, masarap din yan. Nakaluto na ako one time. Yung last, kuha ko. Pero mas maganda sana yung mga medyo maliit. Kasi sabi ni Ope, ang mga malaki parang hindi na masyado ganun kasarap. So, we'll try it. Sabihin ko sa inyo kung masarap pa din ba pag malaki na sila. Just follow my video. Actually, ngayon din ako natuto during this November 1 na ngayon eh. Yung mga hedgehog pala, it takes time. Dumadami pala sila this month. Kasi yung nagpunta kami last October, medyo maliit pa yan. Hindi ganun karami. Pero ngayon, unexpected, nandyan din pala sila nakikumpetensya ng funnel chanterelle. O, tingnan nyo yung funnel chanterelle. Di ba ang dami? Parang sabi ko, oh my goodness, saan ko ilagay? Grabe kaming dalawa ng kaibigan, maingay kami, sa forest kami lang dalawa nag-iingay. Sabi ko, ay ang dami, nagpaparada, oh. Kaya nga, kung sinong gusto niyan, puntahan nyo, malapit lang yan. Ruwatsin ko lang. Tapos, lang yan, safe place, hindi kayo dapat matakot kasi yung near the road yung. Hindi naman near the road. Parang by car, mabilis lang yung pagpunta nyo. May parking area. So, just try. Common yan dito. Popular yan sa Usima. Pero hindi yan yung favorite forest namin. Kung saan kami talaga nagmamasyong foraging. Yung lagi namin pinapuntahan ay tahimik, safe. Parang kami lang at saka yung may-ari ng forest ang pumapasok. Oo. Pero this place, marami. Tingnan nyo naman ang uracas. Hedgehog mushroom. I-try nyo yan. Masarap din yan talaga. Parang halos na ako mauubusan ng idea o anong sasabihin ko. Basta tingnan nyo na lang yung hedgehog mushroom. Yung may parang mga tinik-tinik sa ilalim. Oo. Yan ay hedgehog. Parang, yan na nga eh. Kaya nga hedgehog yung tinatawag yan, So, easy lang din yan mo makikita at malaman kasi siya lang yung may ganyan eh. Yung shape niya sa petals niya, sa ilalim ng petals. So, yung hedgehog lang, so safe to forage din. Oo. Pero ewan ko kung meron ba sa Middle Finland or North Finland. Pero dito sa may South Finland, marami. Kahit saan. Sensya na tong voice over ko kasi meron kayong marinig na ibang mga sound kasi anak ko naglalaro sa computer so may kausap din so talagang paiba tayo ngayon, pasensya. Pero at least what is good kasi meron kaming chance na mag-forage at the same time. Tapos nag-i-enjoy kami sa aming walking. Oo. Tapos dito hindi ka matatakot kasi maraming nag-walking dito.
sa forest na to ng mga with dogs, with the horse. Oo, yung horse riding. Oo. So, alam niyo naman, it's a very safe forest. Oo. It's common sa mga locals kung saan sila mag-enjoy forest trekking. At sa amin din, of course. Ang hedgehog mushroom talaga, palibot dito. Sabi ko, naku, balikan namin to. Pag may power ako kasi lowbat ako eh. Buti nga nagising. Kasi nga, pagod sa trabaho, alam naman, mayroon tayong trabaho na nagbibigay sa atin ng pambayad sa bills. Itong mushroom foraging ay isang hobby ko na ginagawa during autumn season. So, kaya may iba dyan, nag-aantay, pasensya kayo. Kasi it depends on the weather also. Kasi sa amin, maulan. October, November, talagang maulan masyado. Hindi lang ordinaryong ulan, kundi malamig pa rin. So, at saka yung golden chanterelle, buti na lang meron kaming nakita, konti-konti. But this period of time, hindi na yan season. So, depende, pag hindi freezing, so, yun, siguro yung mga bagong tubo, so, may chance pa silang mabubuhay. Pero yung final chanterelle, ito, hanggang December pa to, pag walang freezing o hindi pa mag-drop to 0 degrees, nandyan pa yan. Hanggang, walang katapusan yan, itong mga final chanterelle. As in, baha talaga yan sila. Oo. Pero hindi lahat ng tao na kumakain yan kasi yung iba, parang ayaw. Pero masarap yan. You have to buy. Merong benta sa tindahan. 12 euro per kilo. Pero dito, libre. Oo. Fresh na fresh pa. Yan pa ba bibili natin? Tapos yung urakas, hindi yun mabibili sa tindahan. Dito lang yung sa forest. Yan. Urakas. Tingnan mo yan. Yan ang sinabi ko, yung anong nasa ilalim ng petal. Oo. Kaya nga tinatawag siyang hedgehog kasi parang tinik ba? Pero hindi nakakatinik. Yung lang niya, yung shape niya, parang hedgehog. Oo, ayan, dami talaga, walang katapusan. Bas kami, sabi ko, saan tayo punta nito? Sa right or straight? Sabi ng kasama ko, right. Kasi mas kabisado niya dyan. Tapos, nag-drop pa siya. Sabi ko, may yellow doon. Nakahanap siya ng isang golden chanterelle. Pero sabi niya, ang marami daw yung urakas, yung hedgehog mushroom ang nandun. Tapos sabi ko, ayoko nang manguha. Marami na. Mga na yung nakuha ko, mga 2 or 3 kilo. Medyo mabigat na din. Oo. Nandun na pala yung mga kasama namin, yung anak ko, ang anak niya, yung mga boyfriend namin, nandun na rin. So, thank you for watching. Yan ang kasama kong Queen of Foraging. Oo. So, salamat. Sana masaya kayo while kami ay masaya din sa aming kaiingayan dito sa forest. Sana maganda yung araw nyo at nasa maganda at healthy katawan kayo. At saka, God bless. Subscribe po, Billy Rosso, Taong Gubat. So, bago uwian, drop muna kami sa may sausage grill. Doon kami snacks, kapi-kapi, at mag-i-enjoy, usap-usap, before heading home. Oo. So, yan, meron din kaming dalang mga kunting sausage at mga kakanin. Habang naglalakad kami papunta dong sa cabin, kung saan yung sausage grill place, sabi ko, kahit sa daanan may funnel chanterelle. Naku, kahit saan tumutubo. Naku, tingnan nyo. Sabi ng mga kasama ko, mamaya mo na yung kunin, magkape muna tayo. Pero alaman nyo naman ako, yung mga mata ko, curious sa mga bagay-bagay, kung anong tumutubo sa forest. So, nakadiscover din ako ng bagong mushroom yan, Pijurus mushroom. Ewan ko ano yan. Pero first time kong nakita. So, continue. Ganito yung
Buhay namin, simpleng buhay, masayang tunay na. Yan, may cabin. Oo. Pag winter din, pwede yung pintahan. O, dito, magsusis grill. Mga tao dito kahit winter o anong weather, pag pumupunta, punta, kagaya namin. Simpleng kasiyahan. O, dyan po yung sausage grill. Pwede din kayo magdala ng baon. O, pwede naman yan akyatin, yung cabin. Tapos, yung mga bata, naglalaro sa apoy. Sabi ko naman, mag-ingat lang sa mga jacket kasi pag yung mga jacket for ganito autumn winter, they will attract fire. Oo, magkabutas-butas.